Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Update lang tayo sa mga bagong e-bikes from Trinx. Pasensya na sa mga nagtatanong kung kailan ma-release itong mga bagong e-bike models ng Trinx na nilaunch sometime March of last year. Ang target sana nila ay ma-release ito sa ating local market last May 2023, but unfortunately, dahil sa ilang mga kailangan ng mga clearances ay hindi agad na ilabas ito as scheduled. Pero ngayon ay nandito na din finally ang ilan sa mga bagong e-bikes na ito. By the way, kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si Carlo aka The Psychologist. Gumagawa ako ng mga content related to anything about cycling, and very soon pati din sa motorcycles ay magkakaroon na din tayo ng content dito. So if you are into motorcycles and cycling, please consider subscribing. So anong mga models ang available na sa market? Ang best-selling na Trinx Navigator folding e-bike ay available na uli. Halos walang difference pa rin ito pagdating sa specs. Ang bago lang dito ay ang kanyang paint finish na glossy na ngayon. May ginawa na akong review nito dati pa, ilalagay ko na lang sa description ang link. Available ito sa mga authorized dealers at ilalagay ko na lang din sa description ang link kung saan pwede kayong bumili nito. Ang isang bagong modelo na dumating ay ang Trinx Concept e-bike. Ito ay isang entry-level na e-bike at ideal ito para sa mga gustong sumubok at wala pang gaanong experience sa e-bikes. Pwedeng gamitin para pang exercise or pampasyal. Pwede din namang gamitin pang bike to work. Aluminum ang frame at may 27.5 na wheel size. May 250 watts na mid-drive motor na naka-Cadence sensor. Ang battery ay lithium-ion na 36 volts, 7.8 amp hour. Ang drivetrain ay Shimano Tourney na 7-speed at may RSX hydraulic brake set. Kung mapapansin ninyo ay sobrang basic lang ng design at ng specs ng e-bike na ito. Hindi pa integrated sa frame ang battery at external pa ang cable routing nito. Malaking tulong para sa mga nagbabike to work ang kasamang rear bike carrier para lagayan ng mga gamit. Magkano naman ang presyo nito? Ang gagawin kong reference ay ang presyo na nakapost sa Skylarks Bike Shop. Disclaimer lang, ang presyo nito ay pwedeng hindi magkakapareho dahil may iba't ibang variables na kinukonsider ang mga bike dealers sa pricing ng kanilang mga items. Base sa post ng Skylarks Bike Shop ay nasa 26,999 ang presyo niya. Free delivery within Metro Manila and other areas in Rizal. Ilalagay ko na lang din sa description ang link para sa kanila na lang kayo mag-inquire. Ang next na available model can be classified as a performance e-bike at ito ang Trinx Rise e-bike. Pwedeng gamitin sa mga recreational rides pero mas designed ito sa mga serious and competitive kind of riding. Pwede mong isali ito sa mga competitions kung saan may mga e-bike categories na. 250 watts ang rear hub motor nito pero naka-torque sensor. Ang advantage ng torque sensor sa isang e-bike motor ay mas smoother ang ride dahil sumasabay ang pedal assist sa pagpedal mo. Kung anong puwersa ang ibibigay mo sa pagpedal mo ay yun din ang ibabalik ng motor, kaya mas responsive ito at mas similar to riding a conventional bike. Sa Cadence sensor kasi ay basta't ma-detect ng sensor sa crankset na umiikot na siya ay biglang ma-activate ang motor nito at mapapansin mo na para kang itutulak habang pumipedal. Yan ang basic difference ng pedal assist sa isang torque sensor na motor versus a Cadence sensor motor. Aluminum ang frame at small size ito na 15 inches at ang 27.5 na wheel size nito ay saktong-sakto lang sa kanyang frame. May Shimano Altus drivetrain with Shimano MT200 hydraulic brakes ito. Integrated na din sa frame design ang battery na 36 volts 7.8 amp hour. Walang makikitang mga rocks or fenders ito dahil hindi nga ito pang commuter na model kundi pang performance kind of riding. Usually, ang mga e-bikes na equipped with a torque sensor ay mas mataas ang presyo compared with Cadence sensors equipped e-bikes. At base sa post ng Skylarks Bike Shop, ang presyo nito ay nasa 34,500. Free delivery within Metro Manila and other areas in Rizal. Ilalagay ko na lang din sa description ang link para sa kanila na lang kayo mag-inquire. Aside from Trinx e-bikes, ay may mga bagong models din available ngayon sa market na gawa din ng Trinx. Ito ang mga Keys2 folding e-bikes. May tatlong variations ang Keys2 model na ito. Una ang Keys2 iLife 1.0, pangalawa ang Keys2 X1E, at ang pangatlo ay ang Keys2 X1E Lite.
Lahat ng basic functions ng mga ito ay entry level. Fixed ang pedal assist nito at walang levels na pwedeng i-adjust para bumilis ang takbo. Pwede ito para sa mga naghahanap ng murang e-bike na pwedeng magamit sa mga errands at para sa pag-bike to work. Ang basic differences nila ay yung Keys 2 iLife 1.0 ay steel ang frame, samantalang yung Keys 2 X1E ay steel din ang frame pero may rear shock ito. Yung Keys 2 X1E Lite naman ay aluminum alloy ang frame. Ang price niya sa Skylarks ay nasa 16,500 sa iLife, 17,500 sa X1E at 18,500 naman sa X1E Lite. Free delivery na ito sa Metro Manila at nearby areas in Rizal. Again, ilalagay ko na lang din sa description kung saan kayo pwedeng umorder nito. Wala pa akong idea sa range ng batteries ng mga e-bikes na ito, pati sa kanilang performance at basic functions dahil hindi ko pa ito nasusubukan. Pag nabigyan tayo ng opportunity ay susubukan kong gamitin ang mga e-bikes na ito para makapagbigay ako ng feedback at mas comprehensive na review. Lastly, madami siguro sa inyo ay nagtatanong kung kasama ba ito sa regulations ng MMDA, yung regulation number 24-022 o yung prohibition of e-bikes, e-trikes, tricycles, pedicabs, pushcarts, and kuligligs from traversing national roads, circumferential roads, and radial roads in Metro Manila starting April 15, 2024. Ayon mismo sa MMDA Chief, si Don Artes sa isang press conference ay papayagan pa din ang mga e-bikes with pedal assist na gamitin ito kahit in effect na ang regulation on e-bikes, e-trikes, and the likes. Kaya huwag kayong matakot na baka hulihin kayo pag ginamit ninyo ang mga ganitong e-bikes. Allowed pa din po sa ating mga kalsada ito. Pero e-bicycle pwede pa rin sa... E-bicycle pwede kasi normally naman ang e-bicycle pedal assist yan. Tinutulungan lamang yung nagbibisikleta para bumilis yung dumali yung pagpa-jack nila. So, allowed naman po yung e-bicycles. So hanggang dito na lang. Kung may mga tanong kayo ay mag-comment lang para masagot natin yan. Thank you for watching. This is The Psychologist and as always, I'll see you next time. Bye guys!